Ayan, that's why it is really important na you have to identify the goal. No? Kapag gagawa kayo ng content. For example, ang content for SDS is brand awareness para malaman ng mga mag-check sa profile dun sa business page na ito yung services niyo. So, pwede kang gumawa ng post about sa services, about email marketing, about website designing, website building, ayan. So, yung tamang tao or yung audience mo, malalaman nila kung ano yung services na ginagawa nyo or yung ino-offer nyo. So, importante yan. So, ayan, pwede tayo mag-start dyan. So, understand your audience. And then, ano ba yung audience nyo? Mamaya, ang audience mo, kaya hindi napapansin yung post mo. Kasi yung mga friend or yung mga nagpa-follow sa business page nyo ay mga bata, right? So, hindi siya mga corporate people, hindi siya company. So, ayan din, napaka-importante na you have to understand and identify, ayan, hindi lang yung goals, kung hindi yung audience mo. Okay, so, ano yung audience? So, identify mo yan. For example, kung about mother group yan or influencer siya as mommy, identify mo kung sino yung audience niya? Mommy rin ba? Daddies? Ayan. Para at least kapag bagawa ka ng content, yung content mo, it speaks about yung target audience mo. Okay? And then next is explore inspirational content. So, ayan. So, pwede ka maghanap ng mga inspo. Like, for example, if yung ano ba yung um, mga businesses na may kinalaman sa accounting. Ayan, so pwede kang mag-look up sa kanila, sa kanilang business page, sa kanilang social media account, and then check mo kung paano nila ginagawa yung content nila. Okay, so browse their social media platform, yan mga relevant blogs, use Google, yan mag-search ka, website, and identify content that resonates you or resonate with your goal and audience. Okay. And then one thing that it can be helpful when it comes to establishing your um, creating content is yung competitor analysis. So pag sinabi natin competitor analysis, of course, kailangan i-identify nyo kung sino yung mga competitors nyo. Okay, dun sa niche. Kung accounting man yan, or corporate man yan, or virtual assistant agency man yan. So anything na may kinalaman sa pag-handle ng, ng campaign or ng businesses na hinahandle mo ngayon. So look for the competitor. And then analyze yung mga profile nila. Okay, para at least meron kang idea on how they do it. And then from there is papasok tayo sa branding strategy. So when we say branding, ito yung what makes the company. For example, si Jollibee. So ang branding ni Jollibee is, of course, ang target niya is pambata, right? And then ano yung brand niya? So, yun nga, pambata na fast food chain siya. Tapos, ano yung color branding ni Jollibee? Dilaw ba? Di ba hindi? It's red. Okay, so kapag sinabi mong Jollibee, hindi siya McDo na kulay dilaw. It's red. Okay, so na-establish na ni Jollibee yung branding color niya, kung kanino ba niya ino-offer yung services niya. So, ganun din when it comes to analyzing some social media. Okay? So, kailangan ma-define mo kung ano yung brand na hinahawakan mo. For example, sa SDS, ano ba yung brand na hinahawakan natin? Diba? It's, of course, virtual assistant agency. And then the color. Anyone? The color? Base dun sa mga pinapi-paste nyo. Blue po. Blue ba? Blue. Blue? Ano pa? May green din, White. right? White? Yeah, Blue, very good. So,
yung color na yon, it stands for the brand of the company. Okay? So, yun yung tinatawag natin. Kapag nakita mong blue, green, ayan, automatic, it speaks about SDS company. Right? So, kung paano siya, tignan or kung paano niya gusto, for example, na makita siya ng audience niya, ayun yun. We call it branding. For example, ano bang branding ni Vanessa pag papasok siya sa corporate world? Ay, si Vanessa, ano yan, pag nakita ka agad yun sa work niya, ito siya. Maganda siya, fine siya, modest siya. So, yun yung brand ni Vanessa. So, kapag pumasok si Vanessa na, mukha siyang rocker chick, hindi niya na brand yun. Magugulat yung mga tao sa kanya. Diba? Na may mga eyeliner siya. Nagigets niyo yung illustration ng phone. So, ganun din. So, isa yan sa mga kailangan yung tignan when it comes to creating um, content or social media. So, kailangan consistent kayo dyan. Once you identify yung brand, na-establish nyo na yung colors, yung fonts, ayan, importante rin yung fonts. So, lagi nyo i-check kung ano bang fonts. Lalo na, for example, kung meron na na-establish na post, ayan. So, hindi kayo pwedeng magbago kaagad ng mga fonts. So, make sure na dapat alam nyo yung font na ginamit from the previous image or posting. Ayan. So, and then, ayan, meron din tayong tinatawag na brand voice. Check niyo yung post nila. Mamaya, may mga makikita kayo na post na or yung caption writing nila, ang tone pala nila or yung brand voice nila ay professional. Okay, so ang ilagay mo doon sa caption, Gina tayo. Eh, hindi naman pala yun yung brand voice nila, di ba? Ang brand voice nila is, professional tone. Very professional. So, yan din yung mga kailangan na i-investigate natin when it comes to handling social media. So, check nyo yan, yung language. Mamaya, ang language pala nila is very informal. Tapos, ang ginawa mong caption is formal. So, i-align natin, depende doon sa brand voice. No? And of course, yung brand persona. Ito yung, you will create audience persona to guide content creation and engagement strategies. Kapag sinabi natin brand persona, ito yung audience natin. Ito, yung you understand audience. For example, ang audience ni SDS yung coaches, diba? Consultant. So, ayan. So, napaka-importante na ma-identify mo yung mga coaches na yon. So, ang coaches mo ba ay startup? Operating na sila? Kumikita na ba sila ng milyon? So, yun, importante yon. Kasi napaka-importante na ma-identify mo kung sino yung mga tao na to na i-reach out mo or gagawan mo ng campaign kasi sila yung magiging audience mo. At yun din yung magiging guiding light mo para kapag nag-engage na kayo, 'di ba, yung mag-like, mag-comment kayo, magkakaroon kayo ng engagement strategy. Okay, kung paano nyo i-approach yung tao na to para mag-lead siya sa sales natin. And then, once you're done with this, ayan, sa procedure na yun, then you can document. Okay, malinaw. So you can document. Pwede mo nang isulat dito yung inspiration. Pwede mo kuhanin yung mga link nila, yung link ng business page nila, yung competitor. Hanggat maaari, you can provide three inspiration, three competitor. Ayan, madodocument mo na yung mission, vision, kung meron man, yung colors and font ng company. Okay. And then, from there, you can begin creating um, content calendar. Okay. So, pagdating naman sa content calendar, pakita ko bago tayo matapos. Hmm. For the content calendar, usually, ito, check natin yung items. May linaw ba? Nakakasunod kayo when it comes to creating content?
Opo, okay naman. Okay. Malinaw naman po. Ayan. Miss Diana, hello po. Yes. Regarding po dun sa social proof, ito po yung ipapakita, for example, ito mga customer testimonials and reviews, tama po ba? Yes. Pwede yon. Okay. Okay po. Pwede rin Mm. naman, for example, katulad ng sabi ko kanina, reliable. That's your keyword, right? So, paano mo ipapakita na reliable yung service mo? So, pwede, ang social proof mo dyan is you are registered. Pwede mong sabihin na, Vanessa, what's the company? Anong name ng company nyo? Yung sa accounting. Cyrus Ilar Accounting Services. Oh. So, Cyrus Accounting yan, services are registered or 20 years in the service and ayun na, there are 20 years in the service. Tapos ito yung mga, ito yung ginagawa nila sa mga services nila. Ayan, so yun na meron ka nang nagbi-build ka na ng reliability, ng trust and credibility pagdating sa pagpo-post mo using social proof. So hindi naman natin kailangan i-post yung registration natin, for example, for Vanessa. But pwede mo siyang ilagay sa caption or pwede rin namang gumawa ka ng post na na magsasabi na reliable when it comes sa ayun na-registered sila or may mga company na nag-avail na ng services nila. Ayun. So, nagigets natin. Ayun siya. So, pagdating sa content calendar, pakita ko lang sa inyo. Para in case you're run out of idea sa STS, you can create on your own. Ayun. So, pagdating sa content calendar, usually ganito lang siya. Ayan. So, you can start gumawa ng content calendar. So, meron ka ng document, right? Yung dun kanina sa sinabi natin. So, meron ka na rin sagot dito sa mga tanong na to. Ayan. So, at least meron ka ng idea kung paano. And then, from there, pwede mo nang i-fill up ito. Ayan. So, check mo kung anong klase ng post type. It could be static. Kapag sinabi natin static, yung picture lang siya. Hindi siya nagmo-move, hindi siya video. So, pwede mo ilagay ni static post. Tapos, ano yung team post mo? So, pwede mong ilagay dito. Reason why someone would work with the company, with Cyrus Accounting Services. Nagigets natin? So, ayan, that's the theme. And then you can create photos and captions. And then call to action. And then you also can consider kung ano yung time na pwede mo siyang i-post. Ayan, usually pag Philippine, it could be early as, like 7 a.m. Pwedeng afternoon. Pwede rin weekend, no? Kasi yun yung mga usually maraming mga tao na nasa cellphone, di ba? Kapag umaga, yun kagad yung tinitignan cellphone. Pag tanghali, pag break, di ba? And even pag uwi sa bahay, mga 7. So, pwede mong mag-mix and match ka or mag-try ka ng mga different time kung kailan mo ipopost yung post na gawa mo para mag-increase yung visibility or makita ng mga target audience mo. Kapag ang audience mo is Manila. So, you also have to consider the location o yung kina-campaign mo, kung ano yung campaign or yung social media pages or business na hinahawakan. So, anything here, of course, kailangan align siya doon sa goal, marketing goal or goal ng business na hinahawakan. Okay ba? Malinaw? Okay.